Kwentuhan lang. Okay mga kapatid, nandito po tayo sa Transmission Department. Ayan, kay paring Charlie. Ito pong kasama ko ngayon, yung may-ari nitong MUX na yan. Saan pa kayo galing kuya? Galing kami ng Marikina, pumunta kami ng Balut-Tondo. Balut-Tondo? May minute kami ron na tao. Oo. Nag-aaral ako dyan sa METP IPS, Timoteo Paes Integrated School sa may Balut. Nag-aaral ako dyan. Tapos bigla naming na-encounter yung problema. Yun lang. Na-encounter yun. Sabi mo, pag park nyo doon sa Jollibee, ayaw nang umatras. Ayaw nang umatras, ayaw nang umabante. Ayaw nang umabante. Pero wala kayong ibang nagiging problema? Wala po eh. Oo. Prior to that, wala kaming na-encounter na kahit anong sign na pagkakaproblema kami. Oo. Ano po ba yung pinuntahan nyo doon? Business, ano ba yun? Business meeting? Hindi naman po. May sinundo lang kami mga tao. Ayun. So, dito po kayo nakatira sa Marikina? Opo. Mayaman po ba kayo? Ay, nako. Harap ka sa camera, kuya. Hindi. Ano nga pangalan mo, kuya? Jose po, Jose. Jose, si Kuya Jose. Kasi kaya ako tinatanong kung mayaman si Kuya kasi pag in-overhaul namin tong automatic transmission ni Kuya, magkano ba parin Charlie? Ang overhaul nito? 90, ano? Mga ganon. Oo, kaya ba? Ha? Hindi po. Hindi na, marap ka sa camera. Kaya ba? Hindi kaya, no? Hindi kaya. Oo. Bago pa to, brand new pa to. Pearl white, napakamahal pa nung kulay na yan. Hindi ba, kuya? Oo. Magiging malungkot ka. Ano ba pangalan ng partner mo? Buddy mo yun, eh, oh. Jojo, sa Jose. Oh, hindi kaya 90. Hindi po kakayanin. 90 pesos kaya. Ha? Pagka po ganun, palagay ko kakayanin. Okay, kuya. Ha? Walang problema sa sakya mo. Kaya lang hindi ko kayo mapuntahan doon sa Tondo, sa Balut. Tumawag siya kanina, siyempre hindi naman ako makakarating doon. No other way, nasa Manila ka. Pag ikaw yung nasiraan doon, nakatingin sa'yo ang mata ng camera ng NCAP. Di ba? Marami kang violations na magiging problema. Hindi siya umaandar, so kailangan kang itow as soon as possible. Paano kung doon ka nagpagawa sa lugar na yon at dinala tong sasakyan mo? Na wala namang problema, natanggal lang yung kable. Oh, natanggal lang yung kable. Naniniwala ka ba doon? Hindi ka ba kapagsalita? Ha? Magkano yon? 90,000 doon sa 90 pesos? Di sana may 90,000 na kami ni paring Charlie kung kami ay masasamang tao. Di ba? Oo, pinatow mo na dito eh. Magkano bayad sa towing? 8,000. Grabe, no, sayang, no? Wala, hindi lang kasi talaga namin kayang mag-home service. Ganun talaga pag may sasakyan. So, kasama na yon sa parte ng buhay ng may sasakyan ka. Ang hindi ka maloko, kasama rin yun. Pero mas marami yung naloloko. Tama kayo dyan. Okay, so ngayon, walang problema ang transmission mo, kuya. Mayroon lang natanggal na kable. Saan ba yung pare natanggal? Bushing sa loob. So ngayon, yun lang yung gagawin namin. Kakalasin namin dito. Magkakalas tayo at ilalagay natin yung bushing. Pero hindi 90 pesos yun, kuya. Ayan o, meron na kagad na pyesa o. Halika. Ayun. Ayan yung mga bushing o. Epektos. Ito, puti item. Yung sa kanila, puti na durog. MUX. Tanggal ang shifter. MUX. So, yan lang ang problema mo. Ngayon, nakakangiti ka na, Kuya Jose. Oo nga po. Alam niyo sir, sa totoo lang, yung dahilan kung bakit nagsikap ang kaming magkapatid na dito dalhin. Magkapatid po kayo. Siya mismo nagsabi, tol, sa pinapanood natin na si Auto Runs, doon natin dalhin. Ayun. Dahil nga po napanood namin sa nangyari sa Norte. Yung si Kuya Rod. Si Kuya Rod. Tapos meron pang isa, si Kuya Ron na nagpapalit ng fluid sa diyan sa may Tanay. Nagkamali naman yung yung lagay ng fluid. Madalas niyo ba akong pinapanood? Kagabi pinanood niyo ba yung kanta ko? Ay, yung kanta niyo hindi pa napanood. Kagabi panoorin natin agad. So yan po mga kapatid, yung kasing technician natin dito, yung head ng transmission, si paring Charlie, maitim lang kami pareho, pero maputi ang budi namin. Maitim lang ang mga kulay namin,
Pero katulad mo kuya, maputi ang budhi namin. Hindi namin kakayanin na lokohin. Di ba? Yung mga nagpapagawa sa amin, ang problema lang naman talaga ay yung napakasimpleng busing. Tapos huwag nyo nalilin lagi na nakapag kayo. Nakaahon kayo. Dapat pag nakaahon kayo, ano muna, ikakambyo nyo siya ng neutral, tapos bitawan nyo yung preno. Kasi pagka nakaahon kayo, tapos nakapark kayo, tapos pag binabaan nyo kagad yung handbrake, pag pinag nyo, tutunog yan, yun yung napaperso. Dapat pagka, tapos lalo nyan, pagka pababa kayo, handbrake muna, neutral ka muna, bitaw yung din yung preno, handbrake, tapos bitawan mo. Pag kumagat na, saka may park. Sa iba yan, ibababa yan, bubuksan, alam naman nilang kaya nilang ibalik ulit, at go ka na overhaul na raw nila. Oh, dito po makakaasa kayo, pag iniwan nyo talaga dito, walang halong, walang halong hokus-pokus. Kasi nagpapasalamat na po kami doon sa dami ng dumarating na trabaho. Ano na po yun, bawin-bawi na po yun, hindi mo na kailangan manloko, baka mamaya manloko ka, bawiin pa sa'yo eh. Tama po. Diba? Yung tinatawag na karma. Oh. Ay, nakakagiti na siya, kanina hindi ka makikita. Para may himatay sa 90K. Okay. Katulad din to ng mga Fortuner na modelo. Ang pyesa niyan. Ganun din. Kaya mahal ang rebuild po natin dyan. Eh wala namang dapat i-rebuild kasi ilan lang ang tinakbo nito, kuya? Magfi-50. 50 pa lang. Oh, sa almost 8 years. Oo. Kaya yung tanong nyo kanina, walang kaabog-abog biglang huminto. Oh. Oo, di ba? Kaya Bumitaw lang po yung yung kable. Bumitaw lang yung kable. Pero sabi nyo na ilalagay nyo pa sa neutral. Sa neutral. Oh. Kasi doon siya nawala sa neutral. Oh. Doon siya na tanggal. Kaya nai-start nyo pa, 'di ba? Naitutulak nyo pa. Pero kung ayan ay naputol doon sa drive, wala na, hindi mo na maitutulak 'yan. O kaya naputol habang natanggal doon sa park, hindi mo na maitutulak 'yan. Kasi nasa park na siya forever. Hangga't hindi mo na isusuot yung nasira na pyesa na yon. Hindi po kami nagsisisi sa madalit salita na kahit bumayad kami ng mahal na to papunta rito mula Opo. sa Tondo. Oo. Sulit po. Ano apelyido mo, kuya? Sulit. Ano Bartolome po. O tingnan mo, Kuya Jose Bartolome, buong mundo ngayon makakapanood sa atin. O, di ba ba? So, yun ang biyaya na galing sa taas na wag tayong manloloko. Kaya po, sabi nga namin sa inyo, kami ni Paring Charlie, maitim lang ang kulay namin. Pero, napakaputi po ng aming budhi. So, yan. Bibidyohan yan mamaya habang ginagawa ni Paring Charlie. At kapag okay na, lalabas na rin yan mamaya dito para makauwi na kayo sa Marikina. Okay. Maraming Kuya salamat Jose? po. Maraming salamat Okay. po. O, ipakita mo yung kuya. Sino ba kuya? Ano to? si Kuya Joe. Ayan, o. Okay. Kay Boss Charlie, salamat din. O, ayan na. Boss Charlie, o. Bossing, maraming salamat. Oo. Maraming salamat. Hindi na nasayang yung tiwala na Ay, nako. pinagpursige na. First time po namin ito, hindi po ito madalas. First time lang po. Oo, hindi. Salamat First din time po po sa tayo inyo. pumunta rito. Oo, salamat. Kita nyo naman, punong-puno tayo. Kaya nga po eh. Oo, kaya hindi natin kailangan manloko ng kapwa. Salamat po. Number 1 po yun. Salamat po. Maraming balik yun. Talagang kami nagsimula dito nila Paring Charlie, kakaunti lang. Ngayon, 3 branch na po tayo. 3 na po ito. Meron pa tayo sa Cainta. Kaya lang yung Cainta natin, maliit lang yun. Kaya hindi ko binibigay yung address kasi baka unang mapuno yun. Hindi na umakyat dito sa Antipolo. Wala akong paparadahan doon. Ituloy ko na dito sa Lancer Itlog. Okay, ito na po yung ating electric aircon. No? Binubuo na po namin. Hindi na po siya nag-high pressure kasi po ang isang naging problema nitong Lancer Itlog nito ay bumili po kasi yung may-ari nito ng auxiliary fan motor ito sa online. Kala namin ay maganda, maayos. Yun pala kapag tumatagal ay humihina na ng humihina yung motor niya. Kaya nag-high pressure na po yung ating condenser, yung ating high side. So ngayon napalitan ko na to ng motor. Diyan po ako bumili sa Surplusan kay Side Guitarist Rain. Kuya Will Arias, diyan po sa may Taytay, tapat ng Aguila Glass. Diyan po ako bumibili ng mga Japan Surplus ko po. Pag ang pag-uusapan ay itong mga fan blower po na yan, yung mga fan blower na galing ng Starex at yung mga iba pang mga auxiliary fans na kailangan nyo sa inyong mga sasakyan.
So far ito, okay na, wala nang high pressure, malamig na malamig ang aircon nito. Ito po yung naka-electric aircon na compressor. Ayan, ito pakita mo Glenn, ayun oh. Ayun po yung electric compressor. Ayan. Okay, mamaya po, test drive na lang ulit dahil okay na, wala nang high pressure ito. At ipapakita ko po sa inyo yan mamaya. Okay, ayusin mo pag gano'n yan ha, paglilinis yan ha. Mamaya mga ngarera ako, may hahabulin ako. Dapat mabilis ang sasakyan ko. O doon muna tayo. Sa Lancer Itlog. Malamig na ba? Opo, sir. Hindi na ba nag-high pressure? Kahit traffic? Hindi na po, sir. Ang lamig nga oh. O ngayon, yung mga blower na nilagay natin, pwede ko ba makita? Sige po, sir. O sige, tingnan lang natin. Halika. Mga kapatid, ito na yung electric aircon na Lancer Itlog. Hindi na po nade-drain ng battery nito. Kayang-kaya na po ng ating alternator na 110 amperes na inilagay. Sige. Ayan. Ngayon mga kapatid, ako nagpalit na rin talaga nung supplied na auxiliary fan. Itong auxiliary fan po na ito ay kasama nung mga electric compressor kit. Kasi meron po tayong ginagamit na kit, yung nakalagay po sa Volkswagen natin kay Mong Pagong. Yun po isang kit. Kasama ang condenser, kasama ang evaporator, kasama itong auxiliary fan at maging yung compressor. Inilagay ko na po dito para po talagang malakas yung higop ng hangin at hindi po mag-high pressure ito pong compressor natin, itong condenser. Kaya lang, sa haba-haba ng trabaho namin dito, ang sabi kasi ng may-ari nito, bago daw yung kanyang radiator fan. Yung pala binili po sa online na kapag ka inon mo, mga ilang minuto lang, humihina na yung motor, kaya po pala nag-high pressure yung high side po nito, dun sa condenser. Ngayon, napalitan na po natin ito ng blower. Yan, ang lakas oh, grabe oh. Talagang malakas, hindi na makukuha mag-high pressure, no? Ayan. So ngayon, i-road test nyo pa to ulit. Pagkalinis mo, umikot pa kayo dyan ng isang ikot para sigurado na tayo at makuha na po ito ng may-ari. Kapag ito ay siguradong sigurado na, talagang mai-recommenda ko na po sa inyo. Ito pong electric aircon na nakalagay sa Mitsubishi Lancer Itlog. Mga kapatid, ito pong turbo na nakikita nyo, itong dalawang turbo na to, ito po ay nakakabit sa 4JJ1 na engine ng Isuzu D-Max. Ngayon, ito po ay China. Itong turbo na to. Siguro, nasiraan na dati yung may-ari nito at bumili siya po ng China na turbo. Tapos dinala sa isang naglilinis daw ng turbo, lalo tuloy nagka-problema. Nasira na at nawala na po yung compression at hindi na po talaga ito nagbibigay ng boost. Ngayon, dahil sa may mga kaibigan naman tayo na nagtitinda nga at yung kinukuhanan natin ng mga surplus na galing sa Japan surplus mga pyesa, ito po ay kinuha ko kay Miss Rupa Rosario, yung MC2 Auto Supply dyan po sa Laguna Street. So, Christian, nung tinanggal mo to at dumating na nga itong padala ni MC2, ni Ma'am Rupa, ano ang naging problema natin dito? Bakit hindi mo to naikabit? Ang naging problema po natin dito is yung salpakan ng kanyang exhaust manifold. Oh, ito yan. Oh, yan. Ito yung nakakabit doon sa kanya, then ito Oo. yung napadala. Ito, Oo. mas malaki yung ano nila Yung plunge nito. Oo. Pagsasalpakan. Oh, ito mas malaki. Oh, ito maliit lang. Ito mas malaki. Ngayon, ang problema natin, wala na silang maibigay na original na turbo kasi nga ito ay China. Oh, makikita nyo kapag ka China, ayan oh. Oh, nakalagay yan. Meron po siya, ito, ibang klase. Ayan oh, ito yung original. So ngayon, hindi natin nagamit to. Di ba? So anong ginawa ng supplier natin? Si Ma'am Rupa Rosario at si Steve. Oh, si Sir Steve. Anong ginawa nila para magamit natin ngayon ito? Kasi ang problema mo yung mounting nito. Anong ginawa nila? Nagpadala po sila ng ano, Kunin mo. ng exhaust manifold Ayan. para maikabit to dito. Para maikubit to. Ayan. O, tingnan nyo mga kapatid. O. Ayan. So, nagpadala na po ng exhaust manifold si MC2, si Ma'am Rupa Rosario sa amin at palitan na raw namin yung exhaust manifold ng 4JJ1 nung Isuzu D-Max. D-Max. So, wala na po kaming problema ngayon. Magagamit na namin
itong turbo mismo, pero ito hindi mo nagagamitin itong downpipe. O, kakalasin na yan at ilalagay mo na yung original doon. Sakto ba yung original? Okay, sakto. So, yun ang kagandahan mga kapatid, kapag yung bibilhan nyo ng mga Japan surplus na pyesa ay talagang kaibigan nyo. Kaya nga po, i-recommenda ko po itong si MC2 Auto Supply na diyan po kayo bumili dahil kung halimbawa may problema yung nabili nyo, tinutulungan po nila kayo na gumawa ng paraan. Para po doon sa may-ari ng Isuzu D-Max na dinala po sa amin, ito na po, nakabili na po tayo ng original na turbo na mailalagay po natin sa inyong makina. Ito po ay China. Sa compressor pa lang, tingnan nyo na po, oh. Hawakan mo dito. Mas malawak po ito, oh. Mas malaki yung bilog nito kumpara po dito. So ito po yung Japan surplus na talagang pang Isuzu D-Max. Okay mga kapatid, sana po ay nagugustuhan nyo yung mga vlogs natin dahil yung mga ganito po malaking tulong din sa atin para po kung sakaling magka-problema kayo, wala kayong mabili ng turbo, pwede nyo naman palitan ng exhaust manifold at nandun pa rin po sa original na mga pyesa ang inyong mga makina. Mga kapatid, narito po yung kasama ko, yung si Christian na umiyak nung nakaraan. Ngayon naman, nakakatawa na siya, pero usapang manifold pa rin ang aming pinag-uusapan dito. Yung nakaraan, anong manifold yun? Intake manifold. Intake. Ngayon naman, exhaust manifold. Okay mga kapatid, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsubaybay nyo po sa aking mga vlogs. Magandang hapon po sa inyong lahat.